Mga balitang nakalap ng inyong mga tagapagbalitang mandirigma mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. 24 oras na laging handang magtanggol sa buong kapuluan. Ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps Virtual News Program sa ulo ng mga balita. Deputy Commandant Philippine Marine Corps itinalagang bagong commander ng Joint Task Force NCR. Force Reconnaissance Group may mga bagong miyembro. Joint Graduation Ceremony ng Marine Corps Force Development Center. Para sa ulat ng mga brigada mga Marines, walang humpay ang serbisyo sa Mindanao. 4th Marine Brigade nagalay ng libreng football at arnis training sa mga kabataan. Ito ang Balitang Mandirigma. Ang inyong tagapagbalitang mandirigma, Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa tahanan ng The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps, ako si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, at ito ang Balitang Mandirigma. Deputy Commandant Philippine Marine Corps itinalagang bagong commander ng Joint Task Force NCR. Naganap ang formal na change of command ceremony nito lamang ika-27 ng Disyembre sa Joint Task Force National Capital Region Multipurpose Hall sa General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Quezon City. Ang nasabing seremonya ay pinangunahan ni Vice Chief of Staff Armed Forces of the Philippines, Lieutenant General Arthur M. Cordura, Philippine Air Force. Papalitan ni Brigadier General Larida si Brigadier General Alexis C. Mosnge sa pagiging commander ng Joint Task Force NCR matapos ang matagumpay na paghawak ng naturang command ni Brigadier General Mosnge. Taos-puso namang tinanggap ni Brigadier General Larida ang bagong posisyon na iniatas sa kanya. Binati naman ni Lieutenant General Cordura sina Brigadier General Larida at Brigadier General Mosnge para sa kanilang accomplishment at binigyang diin niya ang mahalagang papel nito ng Joint Task Force NCR sa stability operations. Ang Joint Task Force NCR ang naatasang magbantay sa Metro Manila at sa buong NCR laban sa anumang banta ng seguridad katuwang ng ating kapulisan. Matapos ng ilang buwang puspusang training mula sa Force Reconnaissance Course, ang itinuturing na pinakamahirap na training ng Philippine Marine Corps ay ganap nang naging miyembro ng Force Reconnaissance Group ang mga nagsitapos na estudyante. Kabilang sa mga nagtapos ay 5 opisyal ng Marines at 37 enlisted personnel. Naganap ang graduation ceremony noong ika-22 ng Disyembre taong kasalukuyan, na ginanap sa Headquarters Force Reconnaissance Group sa Marine Barracks Gregorio Lim, Ternate, Cavite. Ito ay dinaluhan ni Brigadier General Robert I. Velasco, Philippine Navy Marines Retired, bilang presiding officer. Ang mga bagong graduate ay madideploy sa iba't ibang bahagi ng ating bansa upang tuparin ang kanilang pangako na ipagtanggol ang ating bansa mula sa sinumang nais sumakop at sumira sa umiiral na kapayapaan at kalayaan. Joint ceremony nangyari sa Marine Corps Force Development Center. Alamin natin ang balitang yan mula kay Corporal Jodenry Abragan. Nagkaroon ng joint ceremony ang The Specialized School sa Headquarters Marine Corps Force Development Center. Ito ay ang closing ceremony ng Marine Operation NCO Course Class number 27, Doctrine Developers and Writers Training Class number 1, at opening ceremony ng both Operation Course at Wheeled Armor Vehicle Maintenance Course. Ang nasabing seremonya ay pinangunahan mismo ni Colonel Gregorio B. Hernandez Jr., Philippine Navy Marines General Staff Course, ang Superintendent ng Marine Corps Force Development Center. Ang mga kursong ito ay napakahalaga para sa mga Marines upang mas magampanan nila ang kanilang trabaho. Para sa balita mula sa Marine Corps Force Development Center, ako si Corporal Jodenry Abragan, Philippine Navy Marines, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. Mga Marines, walang humpay ang serbisyo sa Mindanao. Ang buong detalye ng balitang yan ihahatid sa atin ni Private First Class Larry Soriano.
Maliban sa pagpapatupad ng batas at pagbabantay sa seguridad ng Mindanao, ay walang humpay ang Marines sa pagbibigay ng serbisyo para sa mga taga Mindanao. Nakibahagi ang mga Marines sa culmination ng Children's Month sa Magtanong, Maguindanao del Norte. Sa pagtatapos ng Children's Month, ay nagkaroon ng kompetisyon ng sabayang pagbigkas kung saan ang inyong mga Marines ang nagsilbing hurado. Maliban dyan ay mas lalo pang sumaya ang mga kabataan sa paglabas ng mascot na si Private 5 na game na nagpa-picture. Nagsagawa rin ng outreach program ang inyong mga Marines sa iba't ibang bahagi ng Maguindanao del Norte sa panahon ng Kapaskuhan. Kabilang sa mga aktibidad na naganap sa nasabing mga outreach program ay food feeding activity, pagbibigay ng libreng tsinelas, parlor games at iba pa. Samantala, ang inyong mga Marines sa Tawi-Tawi ay patuloy din nag-aatid ng serbisyo sa mamamayan ng Tawi-Tawi gaya na lamang ng pagdalo sa Family Fun Day activity, pagsasagawa ng Youth Leadership Summit at iba pang aktibidad. Ang lahat ng mga ito ay patunay lamang na ang inyong mga Marines ay para rin sa kaunlaran ng sambayanan. Ang lahat ng mga ito ay patunay lamang na inyong mga Marines ay para rin sa kaunlaran ng sambayanan. Para sa balita mula sa Maguindanao, ako si Private First Class Soriano, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. 4th Marine Brigade nag-alay ng libreng football and arnis training sa mga kabataan. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Corporal Nino Cordova. Kung sa iba ay paggagala o pagtikim ng iba't ibang pagkain ang ginawa ngayong holiday break, ay iba naman ang naging trip o libangan ng mga kabataan sa Ilocos Norte sa kasagsagan ng kanilang holiday break. Ito ay pag-iinsayo at paglalaro ng football at arnis. Libreng pagsasanay ng larong football at arnis ang iniregalo ng mga tropang Marines mula sa 4th Marine Brigade sa mga kabataan ng Ilocos Norte ngayong panahon ng bakasyon. Nilawkan ito ng mga interesadong kabataan mula sa mga lugar na malalapit sa Burgos, Ilocos Norte. Ang tagapagsanay sa training ay si Corporal Manga na isang miyembro ng Philippine Marine Corps at Philippine Navy Football Team at si Corporal Apolinario na isa namang miyembro ng Special Operations Platoon. Layunin ng 4th Marine Brigade na sa murang edad ay magkaroon ng kamalayan ang mga kabataan sa importansya ng sports at makaiwas sa pagbabad sa gadgets at illegal na droga at higit sa lahat ituro din sa kanila ang kahalagahan ng sportsmanship, teamwork at disiplina. Marami pang kabataan ang naiengganyo na sumali sa nasabing training. Labis naman itong ikinatuwa ng mga magulang at sa katunayan hiling nila sa Marines na magkaroon pa ng extension ang nasabing pagsasanay. Para sa balita mula sa Burgos, Ilocos Norte, ako si Corporal Nino C. Cordova, Philippine Navy Marines, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. Alam niyo ba na si late General Rodolfo Biazon ang kauna-unahang Marine General na naging Chief of Staff Armed Forces of the Philippines? Siya ang naging ika-21 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines pagkatapos niyang magsilbi sa Philippine Marine Corps bilang ika-12 komandante. Bago rito, si General Biazon ay naging Vice Chief of Staff muna ng Armed Forces of the Philippines bago siya formal na itinalagang Chief of Staff Armed Forces of the Philippines noong taong 1991. Siya rin ang kauna-unahang opisyal ng Marines na nahalal bilang senador noong taong 1992. Si late General Biazon ay pumanaw noong June 12, 2023 sa edad na 88. Ang lahat ng Marines ay nagbigay pugay sa kanyang serbisyo sa bayan at bilang isang huwarang general ng Marines. At yan ang mga balita mula sa The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps. Muli, ako si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, sa ngalan ng karangalan, katungkulan at kabayanihan. Kami po ay bumabati ng isang manigong bagong taon.